Ngayon ay shoutout muna sa dalawa nating kababayan. Unahin ko to si Dudley Baguio. Shoutout Kuya Pinong, sana wag mo na magpa-exam kasi matatabunan na naman kami KL21. Oo, natabunan na kayo ng 22 saka 23. At parang malabo na ngayon magpa-exam mga kabayan. Baka next year na, 50-50 na yan. At good luck kabayan sa darating na massive selection ngayong August. At pangalawa ay si Danamichi Span. Pa-shoutout po Kuya Pinong, pwede po ba magtanong kung tinatanggap po ba ang merong tattoo sa katawan? Salamat po ng marami. Pwede naman kabayan. Marami tayong mga kababayan dito sa South Korea na mga EPs, factory worker na may mga tattoo din. Natin ay tungkol sa nung nag-uumpisa pa lang ako mag-apply dito sa South Korea. Kasi may mga ibang kababayan tayo na nag-aalangan na mag-apply dito sa South Korea kasi nga ang dahilan ay sa pera. Mahirap talaga mga kabayan mag-apply dito sa South Korea, lalong-lalo pat wala kang pera. Kasi may mga nagtatanong na kung magkano daw magagastos sa pag-apply dito sa South Korea, simula pag-aaral ng Korean language hanggang sa makarating dito sa South Korea. Ako nun mga kabayan, ang nagastos ko nun, estimate ko lang yun mga kabayan, simula pag-aaral ng Korean language, nag-enroll ako, kasi ang enroll ko nun sa Korean language ay 7,500 sa Cavite. Cavite ako nag-aral ng Korean language at doon naman talaga ako nagtatrabaho. Nadadaanan ko lang yung school. Hindi nakasama mga kabayan dito yung mga pamasahe kasi pag pumapasok naman ako sa trabaho noon, kasi namamabrika ako nung kasalukuyang nag-aaral ako ng Korean language, ay nagbabike lang ako. Siguro mga 30 minutes simula sa bahay hanggang sa pabrika kaya hindi na ako namamasahe. Tapos pag uwi, ayun, dumadaan ako sa Korean language center, nakabike lang ako kaya wala akong gastos sa pagkain. Estimate ko nasa 60,000 pesos ang nagastos ko noon hanggang sa makarating ako dito sa South Korea. Doon sa mga nag-aalangan na kasi wala kayong pera, para sa akin mga kabayan ay hindi dahilan yung wala kayong pera na hindi kayo makakapag-apply dito sa South Korea. Kaya nga sabi nila, kapag gusto may paraan. Ako na yung example na hindi ako halos makabayad ng bahay, wala kami halos makain ng asawa ko kasi ang asawa ko noon ay walang trabaho. Kung pagtatrabahunin ko naman siya, yung kikitain niya ay mapupunta lang sa pag-aalaga ng anak namin kaya hindi ko na siya pinagtrabaho. Ako na lang talaga yung gumawa ng paraan para kami ay makaangat ng kunti sa buhay. Ganun ang ginawa ko. Paano nga ba? Nag-enroll ako, paano ako nakakuha ng pera? Ito yung example na kahit wala kang pera, pwede kang makarating dito sa South Korea kahit kapos ka. Ang ginawa ko noon mga kabayan, yung pinang-enroll ko sa Korean Language Center ay inutang ko sa pag-ibig. Nag-loan ako sa pag-ibig, calamity loan. Sakto noon na parang nagka-calamity yata, parang nagkaroon ng bagyo noon, kaya nagkaroon ako ng pagkakataon na mag-loan sa pag-ibig. Siguro kulang-kulang 10,000 din yung na-loan ko sa pag-ibig noon, tapos yung 7,500, yun yung ibinayad ko sa KLC. Ayun. Tapos, meron kasing yung iba kasi na wala ng gana na mag-apply dito kasi malaki nga naman talaga ang magagastos. Pero, sa umpisa pa lang, hindi naman kayo gagastos ng malaki. Kunyari, sa mag-uumpisa pa lang kayo, mag-aaral pa lang kayo ng Korean language, pwede na nga ngayon ng self-study, kahit hindi na kayo magbayad sa mga Korean language center, mas maganda na ngayon. Karamihan na ngayon ay nag-aaral sa YouTube, online class. Maraming nagtuturo sa YouTube at nandyan na lahat sa YouTube. Simula vowels and consonant, kahit hanggang sa kung gaano karami yung vocabulary na kaya ng utak ninyo, nandyan na lahat sa YouTube. Kaya mas maganda na ngayon, mag-aaral kayo halimbawa, nag-aaral kayo ng Korean language sa YouTube, siyempre walang bayad. Internet lang, magbabayad kayo internet. Yun, wala pa kayo, hindi pa kayo gagastos ng malaki. Gagastos lang kayo ng malaki dun sa mga nag-aalangan na kesyo sinasabi nilang malaki ang mga gastos. Gagastos lang kayo mga kabayan ng malaki kapag kayo ay may CCBI na, yung may working visa na kayo at mag-aayos na kayo ng mga dokumento. Katulad ng medical, mura lang naman ang medical. Ang pinakamahal talaga mga kabayan ay ang plane ticket na one way kasi kayo mismo ang magbabayad. Hindi yan sagot ng employer, hindi katulad sa ibang bansa na sagot ng employer ang pamasahe sa eroplano. Dito sa South Korea,
kayo ang bibili ng plane ticket ninyo, kayo ang magbabayad. Ngayon ang pinakamalaki, nung, second entry ko nung 2023 ay ang plane ticket ko no'n ay 22,000. Kaya gagastos lang talaga kayo ng malaki kapag kayo ay paalis na. Number 1 ang plane ticket, saka yung pocket money na 10,000 pesos. Kaya, 'pag kayo ay paalis na, siguro ngayon ang tantya ko, halimbawang may ano na kayo, may working visa na kayo, kasi 'pag may working visa na kayo, kailangan niyo ng mag-asikaso ng mga requirements na kailangan ng DMW. Siguro sa ngayon mga 50,000 ang kailangan ninyo 'pag yung may working visa na kayo. Lalong-lalo na dun sa malalayong lugar, kasi halimbawa parteng Bisaya, parteng Bicol kayo nakatira, siyempre mamamasahe kayo halimbawa ng eroplano, malaki ang pamasahe. Kaya kung kayo ay may working visa na, depende sa layo niyo sa Maynila, halimbawa sa Cavite lang kayo, siguro mga 50, kung mismong nasa Metro Manila lang kayo, mga 40,000 'pag yung may working visa na kayo. Kaya dun sa mga gusto mag-apply dito sa South Korea na wala kayong pera, kayang-kaya niyong mag-apply dito kasi ngayon, may mga Korean language center na ngayon na nagpapautang. Hindi katulad sa amin no'n na parang wala yata. May mga Korean language center na ngayon na nagpapautang sa mga estudyante nila na may working visa na. Kaya hindi na masyadong poproblemahin ngayon yung plane ticket at yung pocket money. Puwede niyo nang ipangutang 'yan. Ako no'n ang ginawa ko mga kabayan, nung may working visa na ako at kailangan ko ng magbayad ng plane ticket, nangutang lang ako, do'n ako nangutang ng pera. Ako nun, nung umalis ako sa Pilipinas, siguro ang utang ko nun ay nasa 70 to 80,000 pesos kasi nga hindi ako na halos nakakabayad ng bahay. Kasi mga kabayan nung time na yon, nung waiting na ako ng employer, at nagkataon naman na yung pinapasukan kong company ay inilipat sa malayong lugar at hindi ko na kayang bikein kasi malayo talaga mga kabayan. Kaya ang ginawa ko nun, iniisip ko nun kung mamasahe ako ay lugi rin naman ako sa pamasahe kasi nga napakalayo. Ginawa ko nun, hindi na ako sumama, nag-voluntary resign na ako. May nakuha naman akong konting pera pero hindi pa rin sapat para mabayaran yung mga utang ko. Yun, habang waiting ako ng employer nun, sa construction na ako nagtatrabaho. Simula nun, talagang hirap talaga mga kabayan, kasi maliit lang naman talaga ang sweldo nung time na yun sa construction, pagod na pagod ka pa, ayun. Pagdating ko dito sa South Korea nun, nung nakaalis ako, siguro 3 months ko bago nabayaran, 2 months o 3 months ko bago nabayaran yung utang ko. Huwag kayong mag-alala, kayang-kaya niyong bayaran kahit pa 200,000 yung utang ninyo, kayang-kaya yung bayaran yan kapag nandito na sa South Korea.